Okay, so we now have arrived dun sa part ng Math 83 na kasi 'di ba mga pinag-usapan natin so far functions ng functions na may kinalaman sa polynomial, rational, radical, um, piecewise, okay? Ano pa ba? Piecewise, teka lang. Ano ba yung, wait. Oh. Okay, okay. Um, so yan, yung mga piecewise, what else? Piecewise functions, absolute value, ano pa yung isa? Greatest integer functions. So ngayon, ang gagawin natin, eto na, yung favorite function ninyo. Trigonometric functions naman. Okay. So, ang tanong, paano nagsosolve ng limits and continuity problem kapag involved tayo ng trigonometric functions? Of course, tatanungin ninyo, of course, pag ng trigonometric, papasok din ng exponential, logarithmic, and hyperbolic. So, unahin mo natin yung trigonometric kasi we'll see a pattern on how to solve these functions. I-apply din natin sila doon sa natitira pang functions na alam natin. So, now, before we start, meron muna tayo ditong uh, theorem muna. Parang application siya ng concept ng continuity. Okay? Saan ba na-apply ang idea ng continuity? So, we start first with the concept of the intermediate value theorem. Okay. So, ganito ha. Pag may pangalan ng theorem class, parang Pythagorean theorem, I always encourage you to memorize it. Okay? To memorize it, yung statement, hindi yung proof, yung statement. Kasi, natin, lumabas yung ito yung mga bread and butter namin kapag um, lecture exam. Yung mga yung mga theorem na yan, yung mga may pangalan. And may kagandahan tong intermediate value theorem at saan yung mga gamit niya. Okay. Ito ang gamit mamaya ng Ito ang usual na gamit ng intermediate value theorem. Show that a function f attains an indicated value k using the intermediate value theorem. In particular, if the equation f of x equal to k is difficult to solve. Okay, mamaya natin babalikan to. Ano ibig sabihin yan? Bakit yan yung gamit ng intermediate value theorem? Okay, so let's start. Ito ang sinasabi ng intermediate value theorem. So, ano to? Set in stone to ha? You have to memorize it as is. Sabi niya, let f be continuous on a closed interval AB with f of A not equal to f of B. Then for every number k, between f of A and f of B, there exists a C in the open interval AB such that f of C is equal to k. Okay, no, it sounds mouthful in the pag first time siya na-encounter, pero may geometric interpretation yan. Ano ibig sabihin ng intermediate value theorem? Ang sinasabi ng intermediate value theorem ito, kapag continuous yung function, tatagalugin ko lang, no? Continuous yung function mo. Yan, basta. So, continuous, pag may pen ka, drawing mo, continuous siya sa interval A to B, close interval A to B. Closed. So, wala ka nang pakialam kung discontinuous siya dito sa labas. Basta, pakialam mo lang, dito sa closed interval AB lang siya continuous. Pwede kang mag-drawing ng tuloy-tuloy you can trace the graph without lifting your pen or pencil. So, ayan, matitrace mo lang siya. Ang sinasabi, kapag, kapag meron ka ditong dahil continuous ka, any number sa pagitan ni f of A at f of B
Kuha ka ng kahit anong number dyan sa pagitan nila. Kuha ka ng kahit anong number dyan sa pagitan nila. Sure ako or sure ka na itong number na to magkakaroon ng pre-image. May pre-image siya sigurado. Yun yun. Yung sinasabi, may pre-image siya. Yung C na yun. Bakit ka nakasigurado? Eh kasi continuous eh. So alam mong walang mga holes dito, walang mga butas dyan. So kahit anong number dyan, magkakaroon ka dito ng pre-image. At yung pre-image na yun, papasok dito sa pagitan ni A at ni B. Hindi sa labas ni B, ay hindi sa lalagpas kay B, hindi lalagpas kay A. Sure ka na nandito din sa loob. Yun yung sinasabi. Okay? And may implication to sa mundo ng algebra. Ang implication niya sa mundo ng algebra ito. Ito pala. Sige, mamaya pala. So, ito muna yung remarks natin. The continuity of the function on the close interval AB in IVT is required. In general, the theorem is not true for functions discontinuous on the close interval AB. Furthermore, ang sinasabi nito, class, ito yung mga paborito ng mathematician, existence mo. Di ba yung napag-usapan natin last time na whenever you have any problem, ang tatanungin mo muna, does the answer exist? You don't look for the actual answer first, philosophically speaking. Speaking, pero in practical speaking, of course, yung ginagawa din sa calculus, hinahanap natin yung sagot agad. Pero kapag nasa real world ka na, ang una mo talaga tatanungin, nag-exist ba talaga yung sagot? Pag nag-exist, the next question, unique ba o nag-iisa lang ba yung sagot? Kung hindi unique, how many? Yun yung pangatlong tanong, how many? So, dahil meron tayo ditong concept ng existence, the next question is, unique ba? And the answer is, hindi unique yung sina nakukuha natin. Okay? Kasi ang graph mo, pwede ganito itsura. Okay? Pag ganyan. Tapos, magdidip na ganyan. Tapos, babalik na ganon. So, ibig sabihin yung K, 1, 2, 3. Tatlo yung pre-images niya. Okay? Pwede yon. Tatlo yung pre-images. Okay lang yon. Wala naman nagsasabi na bawal nag-oscillate eh. Or bawal yung periodic. Continuous lang naman sinabi lang naman. Okay? So, let's have this example here. Show that the graph of f, x minus 1 over x, intersects the line y equal to 1 half at least once between x equal to 1 and x equal to 3. So, puprove muna natin yan. Then find c in the open interval 1, 3 such that f of c is equal to 1 half. Okay. So, visualize natin yung nangyayari. Okay. Kailangan masatisfy natin lahat nitong um, conditions ng intermediate value theorem. Parang nagko-continuity test tayo. Pero this time, hindi kasi siya naka-bullet form na ito yung dapat natin masatisfy muna, ito yung susunod na masatisfy. Gawin natin yon. Pakita mo muna continuous on a closed interval AB. That's the first condition that you have to satisfy. The second condition that you have to satisfy, f of A is not equal to f of B. Okay, dalawa lang. Yun ang conditions. Ito lang yung hypothesis natin eh. Itong part na to, ito na yung conclusion eh. Pag nasatisfy mo itong dalawang hypothesis na ito, then, automatic, ang conclusion mo, for every k between f of A and f of B, there exists a C. Automatic na yan. Yan ang conclusion agad. So, tingnan natin dito. So, meron tayong graph. Hindi natin alam itsura ng graph ng x minus 1 over x. Ang alam natin, meron tayong ganito. Okay, ayan. So, ayan pala, ma-visualize pala natin ang x minus 1 over x. Of course, hindi nyo naman kailangan talaga i-visualize kailangan ng x minus 1 over x. Pero kung makakatulong at kaya, o di kaya, ang x minus 1 over x, pwede mo kasi siya isulat as x over x minus 1 over x. So, you can express it as x over x, that is 1, minus 1 over x. So, pwede mo pala siyang ma-graph.
Ano lang, parang meron ka lang rough sketch anong sinasabi. Now, ano muna yung 1 over x? Ang 1 over x, ito ang graph. Tapos, paano pag may negative sa labas? Mag-flip, di ba? Ito pupunta dito sa baba. Ito pupunta sa taas. Ay, sorry. Mula sa taas. Ito yun. Tapos pag plus 1, vertical translation. So, etong horizontal asymptote na to, tataas din siya. Ayan. So, magkakaroon ka nitong ano na to, graph na to. So, okay lang kahit hindi mo visualize. Pero at least may ano tayo, meron tayong guide. So, ano sinasabi nito? Intersects the line y is equal to 1 half at least once between x is equal to 1 and x is equal to 3. So, i-drawing mo yung y is equal to 1 half. Ayun. Ito ang y is equal to 1 half. So, ito yung graph natin, no? So, y is equal to 1 half. Ito, y is equal to 1 half. Tapos, ang sinasabi, anong sinasabi ng tanong? Intersects the line at least once between x is equal to 1 and x is equal to 3. Okay. So, ito yung 1, ito yung 3. Ito yung A and B natin. Okay. Tapos, yung 1 half, ang silbi niyan, yan yung K. Okay? Yan yung K natin. Okay. Nga. So, hanapin mo yung ano, first. Dito ba? So, ang unang tanong, ang F ba, sulat natin. Okay. So, is f of x equal to 1 minus x over x continuous? Diba? Continuous. Teka, parang may ang spelling ko na continuous. Continuous at, ay, on pala. On intervals. On 1, 3. On the closed interval 1, 3. Continuous ba siya? Yun yung unang tanong. And the answer is yes. Since domain of f is equal to all real except 0. And 0 is not an element in 1 to 3. Okay. Going to element doon. So, okay, proceed. So, continuous siya. Okay, tapos next, ano yung f of 1? Ang f of 1 ay equal sa 1 minus 1 over 1, which is 0. Ano naman ang f of 3? F of 3 is equal to 1 minus 3 over 3. So, tama ba itong 1 x minus 1 pala. Sorry class, x minus 1. Wala parang weird yung ano. X minus 1. Oh, x minus 1. Okay. So ito ay 3 minus 1. We get here 2/3. Okay. O, so dahil itong dalawang to, hindi equal, by, o yan na, by IVT, okay, for every k between, oh,
For every K, ano ba yung notation natin dito para hindi kayo maghilo? For every K, okay, between, yun na lang, between f of 1 and f of 3. Yung f of 1 natin ay 0, f of 3, 2/3. There exists a C, and open na to, open interval 1 to 3, such that, ST na lang yung such that f of C is equal to K. In particular, try tayo ba, parang dinudugtong nyo lang yung mga, etong mga part na to. In particular, sinong K yung nasa gitna natin? Yung K na nasa gitna, 1/2. 1/2, ito yung K natin, is between 0 and 2/3. Okay, o sure naman tayo, mas malaki ang 2/3 sa 1/2, no? Kapag di kayo sigurado, 3 times 1, 3. 2 times 2, 4. O, mas malaki yung 4. 2/3, okay? So dahil yung K natin, so ang ibig sabihin, f of C is equal to 2/3. Okay, yun yun. Okay. Ay, f of C is equal to 2/3. F of C is equal to 1/2 pala. 1/2. Ganun yung 2/3. 1. Tapos, ano na yon? Yun yung, ang IVT, dito na nag-i-stop. Pero, minsan may additional question. Pwede mo ba hanapin yung, di ba, ang unang tanong, unique? Sorry, nag-exist ba, unique? How many? And then, down the line, marami pa yung mga additional question na down the line. Ang pwede na tanongin, ah, kaya mo bang hanapin yung number na yon? Wag kaya, edi i-solve. Okay? So, yun yung sinasabi. So, ano yung number na yon? So, as it turns out, to find that number, all you have to do is, meron ka ng f of c is equal to 1/2, no? So, papalitan mo lang ng c, yung x minus 1 mo. So, meron kang c minus 1 over c is equal to 1/2. So, we get this equation, c minus 1 over c is equal to 1/2, or that would just be, pwede ka mag-cross multiply if you want. So, cross multiply mo to, 1 times c is equal to 2 times c minus 1, 2 times c minus 1. So, we get c is equal to 2c minus 2. Okay, so we get here c minus 2c is equal to negative 2. We get here negative c is equal to negative 2, or c is equal to. Definitely, tingnan mo, nasa yung number 2. Yung 2, there exists, yung 2 pala yung number na hinahanap mo, 2, in the interval 1 to 3. So, yun po. O, yun yung spirit ng ng intermediate value theorem. Hinahanap mo yung pre-image nung number na yun. So, study well this example class. So, no, tingnan niyo yung kung paano yung wording ng example na to. Tingnan mo, yung wording niya intersects the line y is equal to 1/2. But it didn't give you the hint na ang gagamitin natin ay intermediate value theorem pala. Kasi wala namang sinabi ditong intersecting. Wala kang bagay na yun na nag-intersect, mga ganyan. Pero, yun yung attack na ginamit natin, intermediate value theorem, in order to answer these kinds of questions. Okay? Now, may magandang gamit talaga ang intermediate value theorem. May special case siya, yung tinatawag na intermediate zero theorem. Corollary ito. Ibig sabihin, consequence. So, ito yung magandang consequence ng intermediate value theorem or the intermediate zero theorem. Ito yung
mas madalas na ginagamit na version ng intermediate value theorem. Sinasabi, let f be continuous on the closed interval AB with f of A negative, also f of A is less than 0 and 0 is less than f of B. Okay. Then there exists a C in the open interval AB such that f of C is equal to 0. Okay, that explains kung bakit siya tawag na intermediate zero theorem. Kasi sinosolve mo itong equation nito. F of C is equal to 0. You're looking for the x-intercept. You're looking for the zeros of F. Okay, zeros of F. Or you're looking for the roots of F. Okay, another name dito ay intermediate root theorem. So, para-pareho yung mga yon. Now, why is this a special case or consequence of the intermediate value theorem? Kasi, notice, dapat ito yung isa hypothesis mo, no, f of A is not equal to f of B. Pero dito sa part na to, f of A is negative, f of B is positive. Of course, kapag isa negative, isa positive, clearly, magkaiba na sila talaga ng value, magkaiba ng sign. Okay? Strictly to class, strictly, walang equal sign dito sa ilalim, ha? So, less than, strictly greater than ito. Okay? Kaya, masatisfy nila ito. Okay. Now, if you are negative and you are positive, anong number ang nasa pagitan nila? Ito zero. Pwede rin, nga pala, pwedeng ganyan din ba? Oo, pwede. Basta ang sinasabi nito, magkaiba ng sign si f of A at si f of B. Isa sa kanila positive, isa sa kanila negative. Dapat magkaiba. Kasi it guarantees that the number zero is between them. Ito yung K natin. At dahil yan yung K, ang sinasabi, may pre-image ngayon si zero. Yung C, alamin natin kung katulad ba siya nitong isang to na pwedeng isolve. Kasi minsan, we'll just settle for f of c is equal to 0. Halimbawa, may tinanong, ang function mo ay f of x is equal to x to the 50,000 plus 2.14 x to the 48 plus 9.9 x to the 10 plus 1. Ayan. Mahirap na ano na yan. Ang tanong, paano pag in-equate mo yun sa zero? Ayan. May mahanap ka bang x na mag-satisfy sa ganyan ba? Basically, pinapahanap yung root. Ito yung mga quadratic formula, yun yung mga alam natin. So, ang tanong, may nag-exist bang sagot? Yun na lang yun eh. Yun na yung kahit hindi mo na pinapahanap yung actual na sagot. Nagtanong, nag-exist ba yung sagot? So, ito yung visualization niya. So, meron ka dito, f of A negative, f of B positive. Nag, kanina, nag-cross sa y is equal to 1/2, no? This time, yung y natin dito, ito yung mga y values kasi, y values yung mga yan. Ito yung y is equal to 0. Nagko-cross yung graph mo sa x-axis this time. At nag-ano siya, tumatama siya sa number na to, C. And that C corresponds to 0. Again, hindi unique tong C na to. Pwedeng ang graph mo pag ganyan, no? Okay. Nag-oscillate siya. 1, 2, 3. So, tatlong roots. Pero ang tanong, ano yung mga numbers na yun? We don't know. Okay. So, let's have the following example. Ito yung mga usual na application nitong intermediate zero theorem. Show that 3x to the power 4 minus 4x squared plus 5x minus 1 equal to 0 has a solution between 0 and 1. Okay. So, ito yung tanong dito eh. Kasi ang medyo kapangitan ng intermediate zero theorem. Kasi di ba naghahanap kayo ng roots or zeros or x-intercept. Ngayon, ang isang kailangan na ingredient or hypothesis is meron kang
meron kang close interval kung saan magte-testing ka na may kutob ka na may root doon or may zero. In essence, dumadaan yung graph mo, doon, sure ka na tumatagos sa interval na yon yung graph mo. Pero, it's actually a matter of guessing din. Hindi mo nga, yun nga, hindi mo, dahil hindi mo mahulaan yung number na to, hulaan mo kung saan siya possible na uh, saan siya possible na mailagay. Ano yung kalalagyan niya. So alam mo, di ba, existence, unique, how many, ayan, ito na yung next question, where to find. Parang where to find, ano yun, ano yun, fantastic piece and where to find them. Again, where to find. Ito yung part na yun, yung where to find. O ayan, nakakita na kayong mga hierarchy of questions sa math. Where to find. So kung hindi mo mahanap tong exist na to, pwede where to find, saan mo siya pwede hanapin? Ay, yung problema, kailangan mo hulaan kung ano yung where to find. Pero most of the time, kasi Math 83 tayo, i-provide na namin kung saan yung hahanapin na. Pero in practice, kadalasan ito na yung given sa inyo, F continues. Tapos kayo pa maghahanap niyan. Eh, may mga techniques. I think sa Math 174 yata yung mga technique, yung numerical analysis, kung paano maghahanap dito mga intervals na to. Pero for now, ipaprovide muna namin yung interval. So you have here, show that 3x to the power 4 minus 4x squared plus 5x minus 1 equal to 0 has a solution between 0 and 1. Paano nahanap yung interval na to? 0, 1? Well, kami na lang nag-provide. Pero again, in practice, kayo minsan maghahanap pa niya. Okay, so goal. Show that there exists a C in the open interval 0, 1 such that f of C is equal to 0. So, ayan. So, tingnan natin lang yung mga yung mga conditions. Sure ba tayo na continuous CF? Ito yung function natin on 0, 1? Yes, kasi polynomial function. At ang polynomial function, continuous sa domain niya. At ang domain ng function ay all real. So, continuous ka rin sa interval na to. Okay. Next, condition. Tingnan natin to kung masatisfy yung isa positive, isa negative. Ano yung f of 0? F of 0, that would be 3, 0, 0, 0, negative 1. Ano yung f of 1? F of 1, that would be 3 minus 4 plus 5 minus 1. We get here 3 minus 4, negative 1 plus 5 minus 1. We get here 3. So yung isa, negative, yung isa positive, yehey. At so ibig sabihin, yung 0, it's between f of 0 and f of 1. Sure ka, dati yung negative 1, 0, 3. Ito yung k mo. So by IVE, there exists a C in the open interval 0, 1 such that f of C is equal to 0. So sure ka na. Pero kung ano man yon, yung C na yon, unlike itong isa na outright solve natin, pinapasolve pa. Ito yung parang additional question na. Can you solve it? Then, next question here, can you solve it? Pag hindi, ito na yung gumagamit na ng mga computers para ma-extract natin yung sagot. Ito yung dahilan kung bakit, kumbaga, to ang intermediate value theorem, pangtulong sa computer maghanap ng Kaya nag-chat GPT ka. Um, I think pwede mo yata i-punch kay chat GPT na, tignan nga natin. Let me check. Punta ko ng Wolfram. Okay. Oops. Hindi. Ano nga? Paano may gamit? GeoGebra. GeoGebra. Graph. Desmo siya ito ginagamit niya. Okay. Let me share. Let me share dito. Ito lang.
Okay. Medyo mabagal. Ayan. Okay. Nakita yung graph? Ah, ayan na. So, ano yung graph natin? Ano yung function? 3x to the power 4 minus 4x squared plus 5x minus 1. Okay. Ayan. Ito yung graph niya. Of course, mag-graph natin yan soon. Pero, ayun o, notice o, zoom in tayo. Ayun yung interval 0, 1. No? Ito yung interval 0, 1. 0, 1. Ayun yung root to. Ano yung root natin? O. Ano, 0.246. Hindi mo siya mahuhulaan. Okay, parang malaman na yun, yun yung kailangan mong number. Yun ang kailangan mong number, 0.24. Akala ko hindi ko malaman. Pero, tingnan nga natin, hindi pa ako nag-chat GPT. Tingnan. Ito ang second time ko mag-chat GPT. Punta nga tayo sa chat GPT. Chat GPT. Okay. Ah, okay, class, teka lang ha. Second time ko palang gagamit nito. Okay. Find, um, kaya niya ba? Ano ba sabihin ko? Ano sabihin ko? Find the roots of 3x to the power 4 minus 4x squared plus 5x minus 1. Kaya niya ba? Rational root theorem ang ginamit niyo. Na-encounter niyo na yung rational root theorem. Okay, let's test. Tingnan natin na kung kaya niya. Hindi. Hindi. Yan, ano na natin, na ano na yung rational root theorem sa inyo. Hindi. Try substitution. Not helpful. Di ba? Not helpful. Try nyo. Ito yung step. Tingnan, nakikita niyo yung mga technique na. Step 3. So, step 1, nakita niyo ito, nag-rational root theorem tayo dati. Step 3, ito yung kumbaga, hindi gumana yung rational root theorem. Ano gagamitin niya? Hindi rin gumana to. Hindi ko alam kung ito. Step 4, ito yung math 174 eh. Since no rational roots exist and the quartic has no easy factorization, remember, when you're looking for roots or we're looking for zeros, it is the same as factoring. May some sense. Hindi kasi, yun yung close approximation. Ayun, parang sinabi niya, close approximation. Sa math, kapag naghahanap ka ng roots or naghahanap ka ng factors, it almost reduces the question, kaya mo bang i-factor? Pero ito, hindi siya madali i-factor. Dahil hindi madali ma-factor, hindi gumagana itong rational root theorem. So, ang tanong, ano gawin niya daw? Approximate the roots. Okay, so gagamit na siya ng Math 174 technique. Okay, numerically. O bakit siya oo, makakuha talaga siya ng ng, in, ang tawag doon? What do you call this one, class? Um, Imaginary number. Kasi to the power 4 ka, expected mo apat ang zeros or roots mo. Pero pag tinignan mo yung graph, ilan lang yung ilan lang yung x-intercept? Dalawa lang. So, ibig sabihin, yung dalawa, imaginary numbers. So, dito nakuha niya, negative 1, x1 are approximately negative, ha? Ha? Bakit sa kanya negative 1.247? Tama ba yung na-type ko? Bakit magkaiba yung sagot ng GeorgeBot ni ChatGPT? Plus 5x, 3x to the power 4 minus 4x squared plus 5x minus 1. 3x to the power 4 minus... Oh, bakit magkaiba sila ng sagot? Kasi ito, yung isa dapat positive yung sagot kasi between 0 and 1. Magkaiba sila ng sagot? See? Class, mag-ingat kayo ha pag gamit ng ChatGPT. Magkaiba sila ng sagot. Negative 1.247 yung isa. Sa kanya, negative 1.5. Yung isa,
0.2. Pero sa kanya, negative 0. Pareho lang naman yung polynomial na tinype ko. 3x to the power 4 minus 4x squared plus 5x minus 1. O, pareho lang naman. O yan, class ha. Mag-ingat sa paggamit ng ano. Ito yung mga techniques na ginagamit from Math 174, yung Newton-Raphson technique. Oh, ayan ha. Yung sinasabi ko sa inyo, class, mag-ingat sa paggamit ni ChatGPT. Anong kagandahan nito? Napansin ninyo, ito yung gamit ng intermediate value theorem pag gumagamit kayo ng computers. Hindi gag ang ang daming technique na ginamit, no, hindi niya nahirapan siya. Notice kasi saan mo siya pinaghahanap ng ano? Saan mo siya pinaghahanap ng roots? Pinaghahanap mo siya ng roots sa buong domain niya. So, imagine that kung ang dami niyang space memory, hindi ko alam kung ano yung tamang term. Ang dami niyang memory na ginagamit para imagine mo pinaghahanap mo siya sa buong real numbers. Pero tingnan mo, palitan ko tong tanong. Find the roots of 3x squared. Kasi palitan natin siya ng ibang tanong. Find the roots of, paano ba ito modify? Ay, mali. Hindi siya na modify. O sige, find the roots of 3x squared minus 4x plus 1 on 0, 1. Yan. Imbes na pinaghahanap mo siya sa buong real numbers, niliitan mo yung lugar kung saan ka maghahanap. Parang ano to, naghulog ako ng karayom sa dagat. So instead of searching the entire Pacific Ocean or karagatan, maghanap lang ako sa baha. Yan, parang ganun lang. O, tignan natin ha. O yan, tignan natin, lagay natin ng on 0, 1. On the interval 0, 1, understand the goal. We're only interested in the roots between 0, not all complex or global roots. Analyze the function 0. C. Let's evaluate the function key points, which suggest a real root via the intermediate value theorem. Oh, see? Ginagamit ni ChatGPT ang intermediate value theorem. Kaya wag yung... Parang hindi na ako na-amaze sa kanya. Hindi ako na-amaze sa kanya. Kasi the thing here is, behind every good AI or computer, I mean, tayo rin ang gumagawa eh. Nitong mga algorithm na to, yung human pa rin yung gumagawa. Tingnan nyo, at least tingnan nyo, ginamit niya yung intermediate value theorem talaga. Okay, there's one real root. Now, step 3, eto Math 174 to. Pinapahanap yung actual root na. So, ang root niya, bisection method or Newton's method or approximate the root. Hindi pa natin ito gagawin. Sa Math 174 pa natin ito gagawin. So, ayun, may technique dyan. May technique kung paano malocate yung root. And, lalabas, f of 0, our root is in 0. Napaliit pa niya. 0 to 0.5. Okay. Next. Okay, napalit pa niya 0 to 0.25. Okay, napalit pa niya yung interval niya. Ayun yung technique na gagawin niya sa Math 74. Kung kaya niyo pang paliitin yung 0 to 1. Okay. Wow, wow. Final answer. Oh my God. Di ba? Napaliit niya ng ganito yung interval. Yan yung interval niya. Final answer, 0.247. Pareho lang ba sila? Okay, pareho na sila. Ng GeoGebra, 0.246. Siya 0.247. O yan na, nakikita niyo na yung power ng ng intermediate value theorem. Kahit si ChatGPT, ginagamit niya ang intermediate value theorem. So, bago niya hanapin yung actual answer, tatanungin niya muna, nag-e-exist ba yung answer? And by the intermediate value theorem, ayun, nag-e-exist yung answer. Ang galing ba? Ngayon ko lang siya na Oo, ngayon ko lang, okay. Pero napansin niyo, kinontradict ni ChatGPT sagot niya. Iba yung sagot niya kanina. Iba rin yung sagot niya ngayon. Okay. Labo niya. Okay, so mag-ingat ka ng paggamit ng ChatGPT. Actually, mag-ingat kayo ng paggamit ng GeoGebra Desmos at ChatGPT. Parang, ah, don't instantly trust them kasi malay mo si ChatGPT nagsasabi ng totoo.
Si George ba yung hindi nagsasabi ng totoo? That's why you still have to be equipped with the good old, your good old friend, yung brain nyo pa rin talaga. You really have, part pa rin ng process ng judgment yung kailangan may judgment call pa rin kayo dito. Lalo na kapag magkaiba yung binibigay ng mga ano, magkaiba yung binibigay ng mga computer algebra systems natin. Okay? Hmm. Lesson learned? O, di ba fun? Saya-saya. Ngayon ko lang nagamit ang ano, ChatGPT ulit. Okay. Ayun lang pala siya. Oh, nakita niya ha, nag-intermediate value theorem, pati si ChatGPT. Okay. So that's intermediate value theorem in a nutshell. Ngayon, pupunta na tayo sa panibagong theorem. May pangalan din itong theorem na to. So, ibig sabihin, i-memorize na naman. Now, this theorem here, it's what you can say, it's a precursor or kailangan natin siyang theorem to guide us in solving limit problems sa trigonometric function. Kasi without this theorem, medyo mahirapan tayo na magsagot ng mga trigonometric functions. So we have this next one, the squeeze theorem, also known as the sandwich theorem, also known as, yun yata another name niya, sandwich theorem. Okay. This time, i-visualize natin siya. And gagamitin din natin siya in, there are certain, ay, there are certain scenario na gagamitin natin siya ngayon sa Math 83. But I really want you to remember this squeeze theorem kasi hanggang Math 85, lalabas pa ulit-ulit itong squeeze theorem in different variations. Okay? Wait lang. Matching lang ako. Teka lang. Okay. Okay. So here is what the squeeze theorem says. Let F, G, and H be defined on an open interval I containing A, except possibly at A, such that f of x is less than or equal to g of x, is less than or equal to h of x for all x in the interval I, not including A. Number two, limit of f of x as x approaches A is equal to L, and limit of h of x as x approaches A is equal to L. So, ang L dito class nag-exist ha. Okay? Then, limit of g of x as x approaches A is equal to L. Okay? Makes sense. Parang kinuha mo yung limit ito, limit ng left-hand side, limit ng right-hand side, may squeeze to. Now, what's the catch here in this theorem? Sabi dito class, defined lang ha. Hindi continuous, not, so wala tayong pakialam kung continuous to. Basta defined lang. So algebraic lang yung termino, yung part na to, defined lang on an open interval I. Tapos you just have to satisfy these two conditions. Basically, makakakita tayo ng mga examples ito na hindi na natin masyadong pinapakialaman tong hypothesis na to. Itong dalawang hypothesis lang na to ang pinitignan natin. Now, graphically speaking, sinasabi, if you have here this function f, ito yun, f to, tapos may h ka. So may function ka na sandwich sa pagitan nila, itong color red. If the two here, if the values of their x's ni h tsaka ni f nag-approach kay a, tapos lumalapit sa number na to, tapos nai-squeeze din yung function mo sa part na yun. Then, if you want, pag mahirap i-limit tong problem na to, pero alam mong nasa sandwich naman siya dito, magpo-follow automatically itong conclusion. Yun yung sinasabi. So ano to? Pang-solve ng limit kapag pag mahirap siyang i-evaluate. Mahirap i-evaluate, edi mag-squeeze theorem mo siya. So squeeze theorem is a um, limit technique. Di ba meron, ano yung mga limit technique na alam natin? Plug in, saan ba yung mga, ano yan? Let me check.
Ito yan. Sa laboratory yata. Ayun. Ito yung mga alam nating techniques, no? Ay, continuity pala to. Sorry. Ayun. Ito yung mga alam nating techniques. Plug in, plug in and indeterminate, plug in and square root of zero, plug in and a over zero. So may mga techniques tayo. Ayan yung mga schematic diagram ng techniques natin. May mga nag-print screen na dyan. Post ko to, don't worry. Of course, yung susunod dito, may mas yung susunod ba dyan? Squeeze theorem. Ayun. Squeeze theorem yung next level. Parang ano na to, parang iceberg yun, yung squeeze theorem. Parang ano pa yun, sa pinakailalim pa siya. Hindi siya yung primary technique na gagamitin niyo talaga, squeeze theorem. Pero ano, kapag nagduda kayo, baka squeeze theorem yung gagamitin technique. Kasi magiging rampant itong squeeze theorem when we reach Math 84. Okay. So, mali. Laboratory ko. So, using the squeeze theorem properly. So, problem, limit of g of x approaches a cannot be evaluated using limit theorems and other previous techniques. Ayan yung schematic diagram na pinakita natin. So, using properties of g to use properties of g to find bounds f and h. That is, so ito yung hulaan natin. Sino si f, sino si h na gagamitin natin, whose limits can be calculated easily using previous techniques. Once we have found f and h, solve mo tong dalawang limit problem na to. Pag may nakita kang sagot na L at equal sila, then by squeeze theorem, it will follow that the limit of g of x as x approaches a is also that number L. Okay? So, ang challenge ngayon dito, hindi mo nga siya ma-solve directly. Ang gagawin mo, ito gagamitin. Maghahanap ka ng dalawang functions. Okay? So, usually, nagagamit, may makikita tayong mga situation kung saan gumagana ang squeeze theorem. So, halimbawa, use a squeeze theorem to evaluate limit of x squared cosine 1 over x as x approaches 0. So, ito gawin natin. Ay, nasan yun? Wala solution. Tsaka. Okay. Anong first favorite technique ninyo? First favorite technique, plug in. So, pag plug in mo yung 0, we get 0 squared cosine 1 over 0. So, 0 squared, ano ang cosine 1 over 0? So, ang 1 over 0 ay, pwede muna kayo maging sloppy. 1 over 0, alam nyo, infinity yan, no? So, is it positive infinity, negative infinity? Mahalay natin. So, dalawa. So, 0 from the left, 0 from the right. Pag tinignan mo yung 0 from the right, alam mo, 0 plus ito. So, cosine infinity. Ano ba ang cosine infinity? Malay. Diba? Cosine infinity, hindi natin alam. Anong cosine negative infinity? Wala man tayong pinag-aralan na ganyan, di ba? Ang alam natin, yung graph ng cosine. Pag ganyan-ganyan lang. Okay, so ano ibig sabihin? Infinity, cosine infinity, it's not equal to infinity, okay? Kasi hindi siya pwede maging infinity. Ibig sabihin lang yan, habang yung x mo lumalaki, habang lumalaki, ang value niya, it's just between 1, baliktad. It's between negative 1 and 1. So, nagfa-fluctuate lang between negative 1 and 1. Okay? So, ito, 0 to, ito, 1. Ayan. Hindi siya indeterminate. Okay? Hindi siya 0 times infinity. Pero pag nailagay niyo siya, di chamba kayo na, okay, indeterminate yata yung labas siya. Pero E1 ang sagot. O, E1 dito, 0 times E1. Okay, so, paano mo siya i-evaluate? Usually, dito gumagana ang intermediate value, ang squeeze theorem sa mga ganitong anomalies na to. Especially pag may mga nakikita kang cosine. Okay, so, what are you going to do here? Magsimula ka sa cosine 1 over x. Ito yung magiging mo, sorry. Ito yung buong g of x mo. Yan. Ito gagawin mo.
you always start with the cosine part. So alam mo, cosine 1 over x is between -1 and 1. It's always true, kahit ano tong argument na nandito. Okay? But you have to remember, kaya nyo pala ilagay itong fact na to, for any real number x not equal to 0. Tatanggalin mo yung x sa 0 sa domain natin. Bawal mag-0 to eh. True to, kahit cosine of, na pag gusto yung function, e to the power x, okay pa yan. It's always true. Remember this fact for the rest of your life. Cosine of whatever is inside is between -1 and 1. Okay? Now, after that, we multiply all sides by x squared. Multiply mo to by x squared, multiply mo to by x squared, multiply mo to by x squared. Kaya importante itong part na to. Bakit? Kasi ang x squared, it's non-negative. So pag nag-multiply ka ng negative x squared to all sides, sure ka, hindi magpapalit yung sign mo. Okay naman kahit magpalit ang sign eh, ganyan, okay pa rin yan. Pero, at least sure kayo, hindi magbabago yung sign kasi non-negative ito. So we have negative x squared. X squared cosine 1 over x times x squared. Ito na yung g of x mo. So gagawin mo, ililimit mo both sides ng dalawang to. So, limit, ayan na. Singitan mo na lang, as x approaches 0, ayun yung problem natin. Ito, limit, as x approaches 0. Ano ba limit ng negative x squared as x approaches 0? Anong method ang gagamitin natin? Plug in lang. So, meron kang negative 0 squared, 0. Limit ng x squared as x approaches 0, 0. By squeeze theorem, ano limit nito? 0. O, diba? Ayun yun lang. Yun ang squeeze theorem. Yun ang gamit ng squeeze theorem. And it usually, yun yung ano, kapag may mga cosine ka ng involved, mga ganyan. Ayan, naka-encounter na tayo na kung paano ginagamit ng mga, yung mga ganitong mga anomalies or mga pasaway na mga functions. Okay? Let's look at more examples. With suitable modifications of the squeeze theorem, x approaches a may be replaced by x approaches a from the left, x approaches a from the right, x approaches negative infinity, x approaches positive infinity. Pwede yan. So, how about this one? Limit of sine x over x as x approaches positive infinity. So, naman, magpa-plug in ka. Sine positive infinity over positive infinity. Ano bang sine positive infinity? Hindi mo sabihin infinity. Hindi yan infinity ha. Kasi ang graph ng sine, pag ganito. So, ibig sabihin, habang yung x mo pupunta sa positive infinity, yung sine value nila, it's just between -1 and 1. Okay? So, parang lumalabas ulit sa numerator mo, e1 over infinity. O yan, kaya does not exist. It's not indeterminate, pero ewan. So, ano gagawin natin? Gagawin natin pag ganyan, you start again with sine x. Yung mga nagpapasaway sa'yo. Sine x is between -1 and 1. Now, ito kailangan mo itong part na ito. Parang kanina dito. In, ini, um, what do you call this one? Dinisregard natin yung x equal to 0. Now, paano mo alam yan? Tatlo lang naman yan eh. X is not equal to 0, x greater than 0, x is less than 0. Look at this kung ano yung mga restriction. Tignan mo to. Pwede ba siyang mag-positive? So, pwede. Pwede ba siyang mag-negative? Pwede rin. So, ano yung bawal lang? 0. So, yun yung tatanggalin mo. Dito, pwede ba? Yon, pwede yon. Pero titigan mo rin tong x squared pala. So, yeah, mag-a-adjust ka rin dito sa part na to. Pero tatlo lang naman yung adjustment dun. Now, dito, ito yung parang hinuhuli. Parang huli mo siyang sinusulat, itong part na to. Pero don't worry, we're not that strict. Pero kung gusto mo lang maging ano, very precise sa, ano, sa writing, ito yung mga nilalagay. Kasi parang sabihin mo parang, pwede ba mag-dot zero? Now, the technique here is for x greater than 0. To know that, ito lang yun. Kasi x approaches positive infinity. Di ba may dalawang interpretation ng x greater than 0?
x approaches 0 from the right, or x approaches positive infinity. So parang binabato mo lang pabalik ulit sa inequality. So sine x is between -1 and 1. Okay, diyan ka mag-i-start sa part to. Ayun, sa part na yan. And then, we divide all sides by x. So dividing all sides by x, we get this expression. And tatanungin mo, mag-switch ba yung sign natin? Importante yun eh. Hindi mag-switch yung sign kasi because of this restriction. Kaya importante itong nilalagay itong mga restriction na to kasi alam para malaman mo kung magbabago ba itong mga signs natin. Eh dahil nag-divide ka ng positive, hindi magbabago yung sign. O, ito na yung ano natin, g of x. O, mag-limit ka na dito. Ito yung f, ito yung h. O, limit ka na both sides. Ano limit nito as x approaches infinity? 0. Kasi di ba pag may x sa denominator, mag-vanish na to. Ano limit nito as x goes to positive infinity? 0. So by squeeze theorem, ang limit na to as sin x over x as x goes to infinity? 0. So, diba? Without directly solving it. Solve that then. Sin x over x is 0. Okay? So that's one way of how to answer these kinds of scenario. Ayan, at yung kinakatakot ng mga estudyante. Evaluate 2 times GIF of x plus 1 over x as x goes to negative infinity. Ito yung mga combo na ayaw mong makita. May GIF ka na, may infinity ka pa, yung parang, Lord help, bigaganyan ka na lang. Pag pinagsama yung dalawang ano na yan. So, tingnan niyo yung ano, technique ito, may GIF ka, may infinity ka. So, kasi x approaches negative infinity, x is between, suppose x is less than 0. Okay? Okay. So, we start with the GIF of x. Now, alam natin na ang GIF of x, di ba equal yan sa integer? Tama, di ba? Integer yan. Pero, hindi natin gagamitin yung fact na yon this time. Alam natin, GIF of x is equal to n if x is between and n plus 1. Ito yung quote-unquote domain to eh. Ito yung x value. Y value ito. And the y value gives you an integer number or an integer y value. Medyo i-violate natin yung konti ito. Sure tayo, integer dapat ito. Ito yung titignan na natin na wala tayong pakialam dito sa part na to. We don't care about this. For now, we're looking at this part here. Although alam natin na ito ay integer dapat, ito yung ginagamit nilang pang-lock or pang-squeeze ng GIF. X minus 1 and x. So halimbawa, GIF of 3.01. Ano ang sagot? 3, di ba? Pero alam mo, 3, ito yung x natin. Alam mo, ang sagot kasi dito ay hindi na makita. Ang GIF of 3.01, ang sagot dito ay 3. Pero ito yung x natin. So sure ka, mas maliit ito sa 3.01. Tama? Mas maliit siya sigurado. At mas malaki naman siya sa 2.01. Ito yon. So integers integers ang gagamitin natin dito ha. Yung actual number, tapos yung number na minus 1 sa kanya. Okay? That's a technique for GIF. And then, so mag-i-start ka sa mga itong pasaway. Ito yung mga pasaway mo. Then by the spirit of PEMDAS, multiply ka muna ng 2 both sides. Ito yung unahin natin, no? I-build up natin. Ito muna. So, followed by this. So multiply by 2. 2x minus 2 times 2 this GIF. Then 2x. Then we add 1 to all sides. Pag nag-add ka ng 1 dito, nag-add ka ng 1, nag-add ka ng 1, magiging 2x minus 1. Then we divide by x. Divide by x. Pag nag-divide tayo by x, ano makukuha? 2x minus 1 over x. This GIF. 2x plus 1 plus x.
And notice nag-swap yung ano natin, no? Yung, what do you call this one? Inequality. Kasi negative. Yung x natin negative. Pag nag-divide ka or nag-multiply ka ng any negative number, magsaswap yung inequality natin. Ito na yung g natin. Ito yung f, ito yung h. So what do we do? Maganda na to, oh. Polynomial na lang siya. Oh. So what we do is we get the limit of both sides as x goes to infinity. So 2x minus 1 over x. Oh, ang degree nito 1, ang degree nito 1. So multiply ka lang ng 1 over x over 1 over x. So we get 2x times 1 over x to negative 1 over x times 1 over x. Ano limit nito as x goes to negative infinity? Mag-vanish to. We get 2. Same process as the other side. Makuha mo. So the limit is. Okay? So ano to class ha? O yan, ang limit natin. Now, ano to ha? Ang squeeze theorem, you really have to be good at looking for f and g. Okay? So, hindi ka pa sigurado dito kung nag-limit yung nag-exist. Hindi ka pa sigurado. Unless sabihin namin. Pero in real world, hindi mo alam kung nag-exist talaga. Okay? Question mark. So, trial and error ka pa lang dito. Now, nag-trial and error ka, what if ang nakuha mo dito sa kabila negative 2, nakuha mo sa kabila 2? Again, hindi pwede ang squeeze theorem noon. Kasi dapat ang sinasabi ng squeeze theorem, pareho ang sagot nila. Pag hindi equal, hindi ibig sabihin does not exist ito. Hindi hindi does not exist yan. Ang sinasabi lang noon, hindi maganda yung nakuha mong F and G. Ay, F and H. Hindi maganda yung nakuha mong F and H. So, balik ka ulit sa start pag ganon. Pero, the thing here, hindi mo talaga alam in the first place kung talagang nag-try and error ka rin dito sa squeeze theorem part. Unless sabihin lang talaga kung gagana ang squeeze theorem at ipakita mo na gumagana siya. Okay? Pero in practice, it's a part of your techniques talaga para malaman kung nag-exist yun. Okay? I hope kaya nakakita na kayo ng ano. Ito na yung mga nasa ilalim ng icebergs natin ng mga techniques, squeeze theorem. Now, syempre, notice, ano no, parang ang ang trabaho ng squeeze theorem din, kung tutuusin. Wala bang ibang madaling technique dyan when you, mostly ang squeeze theorem, nag-manifest yan kapag may mga trigonometric functions ka. So the question is, wala bang madaling paraan i-attack ang mga trigonometric functions without resorting to squeeze theorem non-stop? Kasi baka, okay, trig function, squeeze theorem na naman, parang non-stop ng non-stop. Well, as merong madaling technique for trigonometric functions without using squeeze theorem. Kumbaga, squeeze theorem yung, ano ninyo, last, hindi naman last to, pero parang, kung may nakita kayong trigonometric function, yun yung plan B ninyo in case na hindi gumana yung plan A, nagagamit tayo ng techniques dito. Of course, the technique that is going to be used here, ang pang-validate, squeeze theorem. Na-validate siya ng squeeze theorem. Pero dahil na-validate na siya, pwede mo siya gamitin na technique. So ano yung mga yon? Let's look first at this particular function. F of x equal to sine x over x. So when x is near 0. So as you get close to 0 from the right at 0 from the left, notice yung mga value, may mapansin kayo, lumalapit yung f sa 1. Lumalapit yung f sa 1. Ito yung mga ginagawang kalokohan ng mga engineers. Dahil pala ginagawang kalokohan ng mga engineers, no? Dahil approximately equal sa 1 daw to kapag malapit sa 0. Okay, x is near 0. Parang ito yung differentials natin. Ay, sorry. Hindi pa pala differentials. Nadulas ako. 85 pala yon. So, sin x. So, kapag ang x mo malapit na malapit sa 0, sin x mo malapit na malapit sa 1. Basically, sasabi ko, approximately 0 ka. Approximately equal sa 1. So, gagawin ng mga kalokohan ng mga engineers, i-cross multiply nila. Sin x is approximately x. So, imbes na ito yung ipinapunch sa calculator, ito yung pinapunch sa calculator x. And guess what? Saan madadali ang
mag-calculate ng calculator. Sa X lang. Okay, yun yung mga kalokohan ginagawa namin. You have to be careful in using that fundamental theorem of the engineers na one tawag. Oo. Okay. So, here's our theorem. Limit of sine x over x as x approaches 0 is equal to 1. We're not going to prove this. Fancy ang proof niyan. You can look at TC7 by Lighthold. Ang gagamitin dito ay squeeze theorem para ma-prove to. At dahil na-prove siya by using squeeze theorem, pwede natin gamitin ito ng paulit-ulit. Imbis na relying on squeeze theorem na mag-sin x over x, tapos ilalock pa natin yung sin x, ilalock pa natin by -1, 1, tapos magdi-divide pa tayo all sides by x. Hindi na. We're just going to use it as it is. Kasi na-prove na siya ng squeeze theorem. Okay. So, ito yung first theorem natin. Here are the following consequences or ito yung mga kasama niya. Okay. Dahil because of this fact here, okay, itong fact na ito, sino matapos natin ito? Okay. Because of this fact here, the trigonometric functions are continuous on their respective domains. Okay? So, tandaan lang yung mga domain, mga trig functions. Pag naalala niyo yung graphs nila, malalaman mo yung domain nila. Number 2, ito yung mga importante. Kasabwat sila nitong sin x over x. The next one is limit of 1 minus cosine x over x as x approaches 0 is 0. Tandaan na to forever itong mga tatlong. Actually, itong tatlong ito ang kailangan nyo. 1, 2, 3. Yan yung mga techniques na gagamitin natin. Limit of tangent x over x as x approaches 0 is 1. Tapos pag kinuha mo reciprocal nito, limit of x over sine x as x approaches 0 is still equal to 1. Para pag binaliktad mo to, 1 pa rin. Ganun din ito. Pag kinuha mo reciprocal nito, x over tangent x, 1 din. However, ingat, pag kinuha mo reciprocal nito, it's not necessarily equal to 0. Ayun na. Siya lang equal sa 0 ha, yung 1 minus cosine x over x, 0. The rest, 1. Okay? And take note class, x approaches 0. Mamaya i-bend the law. Mamaya natin, modify natin ng konti itong x approaches 0 kasi pwede siya maging x approaches pi, x approaches 1. Mag-iiba siya. Kailangan lang magbabago rin yung nanditong x part na to. Pero ito yung pinaka-spirit niya. Okay? So remember this. Ito yung tatlong to. And then together with these two reciprocals. Okay? Ito yung gagamit natin techniques ngayon. Kapag hindi gumana itong mga techniques na to, that's the time that you're going to use squeeze theorem. Okay? May tanong dito. Bakit daw po may -1 sa cosine x? Why is there a -1? Saan yung -1? Sa code. Okay. Yung 1 minus i-explain natin to ngayon. Okay, bakit yung second, kakaiba siya? Bakit dito sa second one, siya lang naiiba, may 1 dito, 1 minus cosine x. Unlike ito, sin x over x, tan x over x. Pero sa kanya, fancy, 1 minus cosine x. And there's an explanation. Okay. Okay, ito yung explanation. Ayan. Proof of 1 minus cosine x over x as x approaches 0 is 0. Bakit? So, pag planagin mo yung 0, ano ang 1 minus cosine 0? Over 0. So, we get 1 minus 1 over 0. So, 0, 0. So, indeterminate siya by plug-in method, indeterminate. We cannot use yung mga techniques natin na factorization, rationalization. Kasi paano mo ito ma-factor? Paano mo siya i-rationalize? So, gawin natin, i-rationalize natin. Multiply tayo ng 1 plus cosine x over 1 plus cosine x. So, yung numerator mo, magiging 1 minus cosine squared x. Denominator mo, x times 1 plus cosine x. We don't do anything about this one. Now, ang 1 minus cosine squared x mo ay sine squared x. Diba? Kasi cosine squared plus sine squared
is equal to 1. So sine squared x to. So meron kang sine x multiplied by sine x. Yan ang sine squared x over x times 1 plus cosine x. So meron kang a, b over c, d. So pwede mo gawin a over c times b over d. Okay, i-pair mo tong itong mga to. So sine x over x times sine x over 1 plus cosine x. Tapos limit ng product ng limits. Ano limit nito as x approaches 0? 1. Ito namang part na to. Plug in mo yung 0. So sine 0 over 1 plus cosine 0, you get here. Sine 0 is 0 over 1 plus 1. So 0. 1 times 0. 0. Yun yung proof natin kung bakit siya totoo. 1 minus cosine x over. Kumbaga nang galing din sine x over x. Ito, prove siya using squeeze theorem. Pero the rest, they follow from this one. Kumbaga siya yung progenitor ng mga consequences na ito. Okay. So, tignan natin. Ito pala. Because the trig functions are continuous on their domains, ito yung mga consequence. Limit ng tangent x as x approaches pi over 4. Ang pi over 4 ay nasa domain ni tangent. Yun yan, ginagawa natin. Para pa-plug in ka lang. Tangent pi over 4 is 1. Limit as x approaches pi of 1 minus cosine x over x. Plug in ka lang. Huwag ka matakot. 1 minus cosine pi over pi. Okay, ito. Dito, x0 ha. Pi to. So magkaiba yan. 1 minus cosine pi over pi. Cosine pi is negative 1. So 1 minus 2. Limit of sine of x squared minus 1 and x approaches 2. Continuous kasi ang sine, ang sinabi. Ito yung sasabi kong last na, no? Continuous, may function ka sa loob, pwede mo ipasok yung limit. Sine of limit of x squared minus 1. Ano limit ng x squared minus 1? 2 squared, 4 minus 1. So magiging sine. Para mag-plug in ka lang talaga. 2 squared minus 1. Sine 2. Pero in essence, parang pinasok mo talaga yung limit sa loob. Hey, magkakaroon tayo ng mga ganung ideas mamaya. Especially kapag ang nakuha mo dito ay halimbawa sine 0 plus or sine 0 minus. We have to identify kung yung katulad ng mga square natin, square root of 0 plus square root of 0 minus. Magma-matter na naman yung kung 0 plus o 0 minus. Soon yan. Pero for now, hindi muna natin yan. Gagamitin natin ulit yun soon. Okay. Ito rin. Ito pala, ito yung proof. Limit of x over sine x as x equal to 0. Bakit siya totoo? Kasi ang x over sine x, pwede mo siya isulat as 1 over sine x over x. And then, ano limit? Limit ng quotient, quotient ng limit. So, limit ng 1, limit itong nasa ilalim. Ano ba limit ng 1? 1. Ano limit ng sine x over x as x equal to 0? 1 din. 1 over 1. Okay? Charan. Ito yun. Pwede nyo gamitin dito yung bakit hindi gumagana yung limit as x approaches 0 of x over 1 minus cosine x is not equal to 0. You can use this method here para mapakita mo na hindi siya equal to 0. Okay. Lakas na. Okay. Okay pa naman so far? Kaya pa ng powers? Di ba madali lang siya? Okay. Now, let's have this. Ito mga next na pasaway na. Sine 2x over x as x approaches 0. So, hindi tayo gagamit dito ng Hindi tayo gagamit ng squeeze theorem muna dito. Ang una nating technique, yung favorite technique ninyo lagi ay plug in. Yun muna, plug in. So, pag nag-plug in ka, sine 0 over 0, what do you get? 0 over 0. That's always first technique. You don't rely again first with squeeze theorem pag may nakita kayong sign. Plug in muna lagi. So, nag-plug in 0 over 0. The next question here is, okay, indeterminate siya. Am I going to use squeeze theorem? Huwag muna. Tingnan nyo muna kung gagana itong technique na ito. Ito muna. Last resort yung squeeze theorem.
So, okay, tingnan natin. Well, we can write sine 2x as 2 sine x cosine x. Oh, now, you have to recall yung mga double identity formula natin. So, sine 2x over x. Now, what we're going to do, um, etong gagawin natin, i-pair natin itong dalawang to, sine x over x, itong part na to, then multiply by 2 cosine x. So, limit, ayun o, parang ni-rearrange lang natin. So, limit nitong 2 cosine x as x approaches 0, multiplied by limit of x approaches 0, sine x over x. Kailangan lumabas ulit yung sine x over x. Okay? Ano limit nito as x approaches 0? 1. Ano limit nito as x approaches 0? Plug in mo lang 2 times cosine 0. That will be 2 times 1. So we get here 2 times 1 times 1. The limit is 2. Okay? Na, natanggal na yung turban. Okay, that. So, ayan lang. Ayan yung technique. Parang, kailangan talaga maalala yung mga trig formulas. Now, let's generalize this GAN to a more inclusive theorem. Okay? Kasi dito parang, okay, very basic. Pero pwede sila ma-generalize talaga. Ito yung generalization. In general, if limit of f of x is equal to 0 and f of x is not equal to 0 for any x in some open interval containing a except possibly at a, then limit of sign, para din mo palitan yung x dito ng f of x, any function, over f of x as x approaches a. Okay? Hindi na x approaches 0. Yung 0 dito, kasi kumbaga, pwede mo ipasok itong limit na to dito sa loob eh. Sign of limit of f of x as x approaches a. Pero saan equal tong limit na to? Sa 0. Ayun yung sign 0 over limit nito, 0. Okay? So, pwede mo siya palitan. Basta mag-zero yung nasa numerator at denominator. Ay, hindi. Mag-zero itong part na to. Mag-zero itong part na to. Okay? Dapat pareho itong dalawang ito class ha. Ayan. So, ganun din yung natin pattern. Limit of f of x over sine of f of x as x approaches a is equal to 1. Limit of 1 minus cosine f of x over f of x as x approaches a is 0. Ito, variation lang itong una. Kahit hindi nyo ito i-memorize. Kasi, ano to class, hindi ito nireciprocate ha. Finactor yung negative 1 sa numerator. So, magkakaroon ka ng cosine f of x minus 1. May negative ka na nakalabas dito sa, multiply both sides by negative 1. Magka-cancel. Negative 1 times 0, 0. So, variation lang ito nito. Then, yung reciprocal nito, ayun, then limit of tangent f of x over f of x as x approaches is equal to 1. Ganyan din yung reciprocal. Okay? So, generalize na. So, how do we use this more general technique? Sa example, kunyari, hindi mo maalala na itong part na to ay equal pala dito. Kalimutan mo. So, ang kailangan mo lang gawin, itong argument natin, tsaka itong denominator, pareho. So, we have here, sine 2x over x as x approaches 0. So, gagawin mo, kusong pareho. So, gagawin mo, multiply ka ng 2 over 2. This 2 here, sasama siya dito. So, ito, standalone. So, meron kang sine 2x over 2x times 2. And notice, ito yung f na natin, f of x, as x approaches 0, 0 to, sine 0 over 0. So, itong part na to, 1 lang yan. 1 times 2 is equal to. Pareho lang siya nakuha sa loob. We don't rely, hindi ka na nag-rely sa double identity. Double identity.
Nag-rely ka na lang sa, okay, kaya na pala multiply ako ng 2. Diba? Ang dali lang pala siya. Okay, next example. Evaluate limit of x squared over sine 3x squared as x approaches 0. So, ang gawin natin, plug in lang. Yun muna yung technique nyo muna. Pag nag-plug in ka, 0, magiging 0 to, di sine 0 over sine 0, edi 0 over 0. Edi, dito, may x squared ka, gusto mo 3x squared pareho, no? So, anong i-multiply mo? 3/3. Yung 3 dito sama sa kanya, parang ano lang sa chemistry. Ito magbabond dito, ito may iwan. So, meron kang 3x squared over sine 3x squared times 1/3. Itong part na to, saan equal sa 1. 1 times 1, 2. 1, 2. Ano ba ang dali? Ng ano? Ito yung consequence ng squeeze theorem. Once you know squeeze theorem, gagamitin lang yung squeeze theorem para i-prove yan. Ito na yung technique talaga na ginagamit most of the time. And how about this? Limit of sine x squared minus 1 as up over x plus 1 as x approaches -1. Favorite technique, plug in lang. O notice niya ito 0, no? Plug in lang. Sine of -1 squared minus 1 over -1 plus 1. So we get sine 0 over 0. So we get sine 0, 0 over 0. So, gagawin natin, ang nasa numerator mo, x squared minus 1. Sa baba mo, x plus 1. So, anong kulang? Dapat x squared minus 1 din kasi to. So, what do we multiply? Ang x squared minus 1 or ang kulang sa x plus 1 para ma-achieve mo ang x squared minus 1, you multiply by x minus 1. So, hindi na number multiply natin dito, polynomial na. So, we multiply by x minus 1 over x minus 1. So, ang numerator natin, sine x squared minus 1 times x minus, well, ito iwan mo na lang siya standalone. Itong x minus 1, i-multiply mo kasama dito, magiging x squared minus 1. So what's the beauty of this part here? Itong part na to, if you replace x by -1, you get sine 0 over 0. So itong part na to, 1 lang ito. Itong part naman na to, -1 minus 1, -2. So 1 times -2, you get -2. Okay? So ang limit, negative. Okay. How about this? Sine 3x over sine 5x as x equal to 0. Okay, your favorite technique? Plug in. So meron kang sine 0 over 0. So we get 0 over 0. Now, here's a anomaly here. Ang gusto mong nasa ilalim ni sine 3x, 3x. Ang gusto mong nasa taas ni sine 5x, 5x. So gagawin mo, edi ibigay natin ang gusto nila. Mag-multiply tayo ng 3x over 3x tsaka ng 5x over 5x. This 3x would pair here. Ay, sorry. This 3x would pair with sine 3x. Ito yon. This 5x would pair with sine 5x. Ito yon. So, matitira ka. Ito. Matitira ito, itong 3x na to. Kasi itong 5x sa ilalim. Itong part na to, as x approaches 0, 1. Ito, 1. Tapos, kasi we're just approaching 0, pwede mo i-cancel yung x. So, meron kang 3/5. 1 times 1 times 3/5. We get 3/5. O, di ba? Ito na mga solution dito. Oh, fun itong mga to. Oh, for example na lang tayo talaga dito. Oh, limit of tangent 3x as x approaches 0 from the right of 1 minus cosine squared 2x. Diba? Parang, oh my God. Oh. Nakikita mo yung sagot, no? Plus infinity pa. Malaman yun. Oo, gaganyan ka na. Okay, so ano yung favorite part ninyo? Favorite part is always to plug in. Okay. Pag nag-plug in ka, makukuha mo tangent 3 times 0. 0. 1 minus cosine squared 0. Anong cosine squared 0? 0. Ay, 1 minus 1 pala. 1 minus 1. So, 0 over 0. Okay. What do we do here?
Ito gagawin natin. Hindi natin susunod yung technique na ginawa nila. Gagawin natin, etong 1 minus cosine squared 2x, pwede mo siya isulat as sine squared 2x. Okay? Kahit ano pa yan, basta 1 minus cosine squared theta, equal yan sa sine squared theta. Whatever theta is. Ang theta lang natin dito, 2x. Okay. So we have this scenario. 1 minus cosine squared 2x. So we have this one here. Now, anong gagawin natin? Oh, meron ka ng yung sine squared 2x, isusulat mo siya as sine 2x squared. Pareho yung notation na yan, ha? Sine squared 2x is just, ilabas mo lang yung square. Okay. So, naibalik mo yung method na gusto natin na puro sine and tangent. Okay? Ito, hindi, dapat kung 1 minus cosine to, walang square na nakalagay. So, eto na yung function mo. Now, may tangent 3x ka. Sino yung gusto mong nasa denominator niya? 3x. Sine 2x, sino gusto mo sa numerator niya? 2x. Eh kaso may square ka dito. So, lalagyan mo rin ng square yung 2x niya. Oh, and there's a reason behind that kung ba't lalagyan mo rin ng square. So, we multiply by 1 over 3x, dapat 3x over 3x. Tapos dito, 2x squared over 2x squared. This 3x here will be paired with this tangent 3x. As itong 2x squared, magpe-pair siya with this one here. Tapos meron ka ng 3x over 2x squared. Tapos itong 2x squared over sine 2x squared, dahil pareho sila ng exponent, pwede mo sila pagsamahin dito sa loob ng exponent. 2x over sine 2x. So meron ka ditong 3x over 2x squared, which you can express as 3x over 4x squared. Cancel yung x, so 3 over 4x. Now, ano limit nito as x approaches 0? 1. Ano limit nito as x approaches 0? 2x over 2x. 1 din. 1 squared. Ano limit dito as x approaches 0? 3 over 4x, 0 from the right, 3 over 0. So, alamin mo na lang kung 0 from right, left, 3 plus 0 right. To. So, positive infinity ito. 1 times 1 times positive infinity, you get positive. Okay? O, dito medyo nag-scramble pa sila sa solution nila dito. Medyo hindi ko feel yung solution nila dito. Okay? Okay? Diba? Fun. Hindi pa rin talaga tapos. Okay. Limit of 1 minus cosine x as x approaches 0 of x squared. Okay. As x approaches 0. Now, tempting to do. Bakit may tempting to do akong nilagay dito? Okay, kasi pag plinog in mo yung 0, we get 1 minus cosine 0 over 0. You get a 0 squared, 1 minus 1 over 0. So 0 over 0, indeterminate. Now, this may tempting to do. Okay. Ang tempting to do, isuot mo siya as 1 minus cosine x over x squared, 1 minus cosine x over x times 1 over x. Pero as x approaches 0, itong part na to ay 0. Hindi 1 ha? 0 to. Anong 1 over x as x approaches 0? Depende pa kung 0 from the left, 0 from the right. Pero in essence, kung 0 from the right yan, positive infinity to. Kung 0 from the left, negative infinity ito. Either way, 0 times infinity, indeterminate. So this is the solution that we want. So what do we do here? What we do here is this. Instead, i-rationalize natin muna. Rationalize natin, 1 minus cosine x. Ito yung pang-rationalize, 1 plus cosine x over 1 plus cosine x. Now, this is a very special kind of technique lang para sa kanya. So, ito, 1 minus cosine x times 1 plus cosine x, we get 1 minus cosine squared x. And then leave this one as is. Now, ano ang 1 minus cosine squared x? That is sine squared x. Over 1 times 1 plus 1, 1 over 1 plus cosine x. And then katulad nung kanina, pwede mo pagsamahin itong sine squared x ay sine x squared. Pwede mo pagsamahin sa square, sine x over x squared, times 1 over 1 plus cosine x.
As x approaches 0, itong part na to, 1 lang yan. 1 squared times 1 over 1 plus cosine 0, 1 over 1 plus 1, 1 half. And the answer is 1 half. Okay? O, yun. Plug in lang ha. Plug in muna. And ito yung importansya ng plug in talaga. Ano ang limit ng sin x over x as x approaches pi over 2? Hindi yan 1. Okay? Kaya ang una nyo talagang gagawin lagi, mag-plug in. So we get sin pi over pi over 2. Sin pi over 2 is 1 over pi over 2. 2 over pi. O, di ba? Kahit yung mga simpleng ganito, parang kailangan pa ipakita. Hindi lagi, ingat dito. Kailangan yung number dito, magpapa-zero dito. Pero kung yung ay nakuha nyo, limit as x approaches pi over 2 of sine x minus pi over 2 over x minus pi over 2. Pag plinug-in mo yung pi over 2, you will get 0 over 0. Okay? Pero ang sagot dito ay 1 pa rin. Kasi kumbaga, ito, ito lang yung ano natin eh. Ito yung magpapa-zero sa kanya. X minus pi over 2. What you can do is, kung di kayo komportable dyan, bakit 1 yan? Let, let u to be equal to x minus pi over 2. Okay. So, magpapalit tayo ng variable. Magkakaroon ka ng limit as x approaches pi over 2 of sine u over u. Pero, dahil pinalitan mo na yung mga variables natin, yung x ng u, papalitan mo rin yung x dito. So, dito sa part na to, lipat mo lang yung pi over 2 sa kabila, you will get here the equivalent. X is equal to pi over 2 plus u. Tapos maglilimit ka. Limit as x approaches pi over 2x. Dito, limit, ay, teka. Nawala ako. Sorry, hindi mo nata kailangan to. So, hindi mo kailangan to. Again. So, meron kang let u to be equal to x minus pi over 2. So, dito sa part na to, ayun, maglilimit ka dito. Limit u approaches, question mark, is equal to limit of x minus pi over 2 as x approaches pi over 2. As x approaches pi over 2, sa mag-a-approach itong part na to. Di ba 0? So, limit of 0 as x approaches pi over 2. Pero we establish u is equal to x minus 2. U is equal to this. Kumbaga, U, parehas to. U, kung U ito, U itong part na to. Pero itong U na to, pumupunta sa 0. So in some sense, ito pupunta sa 0. So ang meron ka doon, parang ano nang convoluted, no? Ito, pupunta doon, papunta doon, tapos magpupunta doon. So dahil nag-ano ka lang, nag-change of variables ka. Okay? So yun lang yon. Kung ayaw nyo yung change of variables na yon, just make sure na mag-zero yung argument dito doon sa number na yun. Okay. Next, ito na. Ito na yung ano, gumagamit na ng concept ng 0 plus, 0 minus. Now, notice here, medyo hindi ito gumagamit yung techniques natin from previous one. Hindi na gumagamit. Iba na to. Hindi na siya squeeze theorem. Pwede mo siya gamitin ng squeeze theorem some sense kung gusto mo. Or kung magagamit mo ba yung mga techniques na to, yun yung mga next question. Limit of cosine 1 over x as x goes to positive infinity. Okay, ibang base na ito. Notice, plug in mo lang. Limit of 1 over x as x goes to infinity. You get here 0. 1 over x, cosine 0. Now, this is the part na, hindi sabi ko, pag may mga 0 ka nang nakuha, parang square root. You have to identify kung 0 plus o 0 minus. Dahil 0 plus ang nakuha mo. Dahil positive infinity o 0 plus, ano ba ang cosine 0 plus? Either way, kahit 0 minus yan, the answer is 1. Okay? 1 ang sagot. So the answer is 1. Hindi tayo nag-squeeze theorem. Hindi tayo nag-sin x over x. So this is the, kumbaga, plug-in method lang ang ginamit dito. Okay? Nag-plug in lang.
Okay, so dito pag may mga zero kayo nakukuha sa loob, identify nyo kung plus or minus. Next, limit of tangent 1 minus cosine x over x as x approaches 0. Again, your favorite technique, plug in mo lang yung 1 minus 0. So meron ka dito 1 minus 0 over 0, you get nahilo pala ako. 1 minus 1 over 0. So we get 0 over 0. Tangent 0 over 0 yung nasa loob. Pero pwede mo kasi ipasok na yung limit sa loob, di ba? So meron ka nito. Pero ano tong part na to? 1 minus cosine x over x. That would be tangent 0. At ang tangent 0 ay 0. Pero ito, identify mo ba kung 0 plus 0 minus? Pwede rin. If you want. Pero either way, kahit 0 plus or 0 minus yan, in this sense, mag-ingat lang naman tayo kung ang ibibigay ang sagot ay infinity. Okay? Kung 0 plus ito, baka positive infinity ito. Kung 0 minus, baka negative infinity ito. Pero either way, okay, teka lang. Either way, 0 plus 0 minus, 0 ibibigay sa ating sagot. So tangent of this one here is 0. Okay? Ay, wala katapsan. Now, limit of cotangent x as x approaches pi from the right. Okay. Now, ang pi, wala sa domain ng cotangent. Now, paano natin nalaman yan? So, isulat mo lang yung cotangent as cosine x over sine x. So, you will get here, pa-plug in mo siya, cosine pi over sine pi. Wala pang from the right. Cosine pi is -1. Sine pi is 0. Yan, kailangan, alam mo na ang sagot, infinity. -1 over 0. Kailangan mo na i-identify kung 0 plus o 0 minus. So, balik ka dito, sine pi from, kasi ang pi mo from the right. Sine pi from the right. Ano bang sine pi from the right? 0 minus o 0 plus. So, alam mo, sine pi 0, drawing mo siya. Ito yung sine function. Ito yung sasabi ko sa inyo, ito yung gusto ko sabihin sa inyo, class, na refer to the graph. Pagdating na natin sa mga functions na to, yung mga cotangent, sine, cosine, trigonometric, exponential, kapag naka-encounter na kayo ng infinity, rely on the graph para malaman yung sign. You're going to rely on the graph. So, i-drawing mo yung sine function. Notice, pi from the right, habang lumalapit yung mga value mo, pi from the right, nasan yung mga value pa lang nila? Galing? Ay, sorry, saan pi from the right? Ayun pala, ito pi from the right. Nasa yung mga y value nila? Taas o baba ng x-axis? Nasa baba. So, 0, negative. So, meron kong negative over 0, negative, positive, infinity. Okay? You're going to rely on the graph pag ganito na yung mga problem class. Pag may mga sign ka ng mga involves. Okay, so ito yung hindi ako nag-rely sa cotangent function kasi pag ito yung cotangent function, pi from the right, ito yung pi from the right. Kung naalala mo yung graph ng cotangent function, ito yung pi from the right, and notice yung graph nila pumupunta sa positive infinity. Kung naalala mo yung graph ng cotangent. Okay? Meron ba akong nasagutan dito? Any question? Kaya pa? Meron pa tayong 10 minutes. Kaya sabi ko, kasi iniisip ko, ah tapusin na lahat para Tuesday, differentiation na tayo. Pero kaya niyo pa ba? O bukas na lang? Bukas na lang? Ano lang to? Again, hindi mandatory bukas. Pero ano to? Etong mga functions na to, ano na to? Tatapusin nila. Dito, wala nang mga special techniques. It really is more on relying on the graph para magbasa ng limit. Parang ang gagawin ko lang dito, tuturuan ko kayo magbasa ng limits nito based on the graph. Okay? Pero may mga iba na wala, ito na ulit na yung natin dito notes. Oo, ayan, magbabasa lang tayo ng limits based on the graph.
Maano niyo na, pag naalala ninyo yung graph, maalala na ninyo yung limit ano na. Ito yung dati nating notes lang. Ito pala, meron na tayong technique dito. Okay? Ano, kaya pa o bukas na lang? Papadala ko. Kaya pa? Sige, kaya pa ha. Babasa tayo ng ano, ng graphs. Sigurado kayo ha. Bala kayo. O sige, padala ko lang to sa Canvas. Canvas. Padala ko lang to dito sa ano. Sa, ano tawag dito? Chatbox. Okay. Tapos padala ko rin to sa ano, sa email na. Ayaw. Share. Ay, wait lang. Wait lang. Pag hindi tapos bukas, ano lang, continue. Pero maikli lang itong mga to eh. Magbabasa lang tayo ng graphs. Para masanay lang kayo magbasa ng graphs ng mga transcendental function. Siguro kung kukontinue natin ito bukas, siguro mga maximum na natin yung 1 hour kung bukas. O kaya kayo, tanungin nyo kasi malapit na mag-11, ano, bukas na lang or kung gagawin natin ito, 1 hour lang naman ito sigurado. Eh. O ngayon, gusto nyo, bahala kayo. Wait, nasan yung files? Ayun. Tomorrow na lang daw. May nagano na dito. Okay lang. Sige, bukas na lang. Papadala ko na lang dito sa ano, sa chat box. Sige, bukas na lang. Madali mo lang kausap ko. Nano na kayo? Na TMI. Yan. Papadala ko lang tong, sige. Bukas na lang daw. Okay lang sa akin. Okay. Sige.